para po ma-establish po yung Pacquiao rate or production standard po ng company. Okay. No. Pag na-establish na po yung production standards at saka yung Pacquiao rate, magtatawag po uli ng conference para ipaliwanag po doon sa management and worker at sila po ay Magpapatawag mag-a-agree ng conference and the conference will be held saan? Sa office ng Dole o doon sa sa company? RTWPB po at pwede rin naman po sa company. Okay. Opo. Sige po. Go ahead. And then, Tapos pagkatapos ho nun ay pag nag-agree po yung management and worker doon po sa result ng production standards at saka yung suggested piece rate based po doon sa pag-aaral ng board, mag-i-issue ho ng order at yun po ay i-issue ng ating regional director. okay. Pag na-issue na po yun ng regional director ay i-implement na po yun. Mhm. Salamat Okay. po. Meron ba ho kayong data kung ilan po yung mga worker ang mismong nagbo-volunteer na gusto ko pong maging pakyawan at gusto ko pong maging piece rate na lang ako, ang sweldo ko? Do you have those data? Sa ngayon po, ang meron po kaming record ay yung pong mga numbers ng companies So na companies. So opo. ang gusto ko malaman kung meron bang empleyado, worker, manggagawa ang mismong nag-apply sa inyo Ah, it- para mapayagan silang mailagay sa piece rate yung kanilang wages. kung maaari po sanang ipadala namin sa inyo yung data Tanong tungkol na, po. meron o wala? Hulaan ko na. Siguro maging mga sikat ako manghula. Wala. Walang manggagawa in his right mind, in her right mind, na magbo-volunteer na ilagay siya sa pakyawan. Hindi ko po masasagot, sir, but Ako, sinasagot na kita. Ikaw, tanungin kita. Magkwentuhan tayo rito. Kahit nabutin tayo ng hating gabi. Papayag ka, ikaw magtataas ng kamay, Dole, gusto ko maging pakyawan na lang ako kaysa naman arawan. At yung pakyawan na yon, kailangan mo magtrabaho ng 12, 13, 14, 15 hours para ma-meet mo lang yung minimum. Would you do that? Kaya nga, kung sino man yung gumawa sa IRR, stupido. Stupido yung gumawa ng IRR na yan. Alam ko nasa labor code yan, pero sa IRR, siningit yung pakyawan. Kung sino man yan, he or she is so fucking stupid. Totoo yan. Alam mo, Madam Executive Director, for the past 20 years, at least ngayon makapagsalita na ako dahil ako po ay isa na, Ma'am, look at me. Don't look at her. I'm talking to you. If I'm talking to you, I'm addressing you. You have to look at me. Seryoso itong problema natin. Wag niyong gawing biro-biro at tumatawa-tawa ka pa dyan. At least ngayon, may magagawa na ako. Yung pakyawan palagi nireklamo. 12 hours. Kailangan magtrabaho yung isang manggagawa. 13 pa kuminsan. 14 hours. At kailangan magtrabaho silang parang kabayo. Bibilisan nila yung production. Kayod kalabaw. Kayod kabayo. Para ma-meet lang yung minimum. How's that? Ba't nakalusot sa inyo to? Akala ko ba meron kayong tinatawag na parang study? O ba't nakalusot mga to? Halos lahat po ng mga manufacturing company, I'll bet you, ganito po ang sitwasyon na mga manggagawa natin kinakailangan kumayod ng 12 hours or more para lamang ma-meet yung minimum wage. So akala ko may ginagawa kayong study. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, sino ang gumagawa ng study? Sino yung, meron bang pumupuntang taga-Dole na actual na inuupuan talaga doon sa production line at nakakurso mano, tinitingnan? O sige, magtrabaho ka dyan. Titingnan ko kung ilan ang kaya mo, kung yan ba'y pasok doon sa sinasabi ng amo mo na ikaw ikikita na maayos kapag nagpakyawan, kapag pumasok ka sa pakyawan. Meron? May umuupo taga-Dole?
Ah, Mr. Chair, by application po kasi yung pagde-determine po ng if it is necessary to issue a piece rate or production standard, mag-a-apply po sa amin. At Kaya ito, nga, kung mag-apply if it's halimbawa, necessary. Sige. sorry po sir, kung mag-a-apply po yung company, malalaman po namin, pero kung halimbawang nag-inspect po ang Department of Labor and Employment at nakita nila na merong piece rate pero wala pong Ma'am, nalilis order. ka. Ma'am, sorry, nalilis ka. So, mag-a-apply yung isang company para maging piece rate ang kanilang mga empleyado. Now, step by step tayo. Pagkatapos ma-apply, gagawa kayo ng evaluation, gagawa kayo ng study. Tama? May proseso. Ang tanong ko, ngayon, lundag na tayo doon sa dulo. Meron ba taga-DOLE, taga National Wages and Productivity Commission, kayo yon, na pumupunta doon sa nag-apply na kumpanya o manufacturer para actual na mag-observe? Meron? Opo sir, doon po nila, kapag ka po nagkaroon na ng mga schedules, pupunta po doon yung aming staff at mag-o-observe po sila kung paano Okay. po ginagawa yung production process. At Okay. doon po, mag-compute sila on the basis of their analysis of the time and motion study. Yun nga po yung ginagamit nila sa pagde-determine ng production standard at saka ng piece rate. Pag nagawa na po nila yon, magko-call po uli sila ng meeting with the workers and management para po pag-usapan yun pong result ng kanila pong analysis base po sa time and motion studies. At pag nag-agree po yung labor and management, ang rule of thumb po na ginagawa ng board ay dapat yung mapapag-agrihan nila na computation ay hindi bababa sa minimum wage. Yun po. Baka yung mapupunta inspektor na bayaran. Kasi halos lahat po talaga, ma'am. Lahat ng napuntahan ko, lahat naman nagsusumbong sa akin dahil sila ay pakyawan, dehadong-dehado. Like I said, for the nth time, they have to put in 12, 13 hours para lang ma-meet yung minimum. At kailangan magtrabaho sila napakabilis. So kung sinasabi mo may pupuntang inspektor taga-Dole, baka binayaran. Sir, yun O pong kung hindi man, ma'am, patawasin mo, kung hindi man binayaran, meron ba kayong ginagawang follow-up afterwards, after 6 months o 3 months? Meron ba kayong ginagawang, kinakausap niyo ba yung mga empleyado? nasa jurisdiction po ng Department of Labor yung implementation process na po kung ginagawa po yon. But ang amin pong mga tao na nag-i-issue ho ng order, ang kanila hong basis ay 8 hours work po, yung kanilang ginagawang time and motion study. Ayun nga, ma'am, 8 hours, okay. Kaso nga, sa lahat ng kumpanya na puntahan ko, sa lahat ng mga manggagawang nakausap ko, whether dun sa mga hindi ko napuntahan, pupunta sa akin sa radio program ko, hindi kaya yung 8 hours sa pakyawan para ma-meet nila yung minimum. Kailangan sila mag-put in ng more than 12 hours. 12 or more. Ibig sabihin, nalulugi sila ng 4 hours sa overtime. Di ba? Ngayon, ituturo mo ako sa DOLE. Sino sa DOLE dapat ang pagalitan natin dito? Yun po kasing ginagawa namin na study, average of 8 hours po talaga yung tinitignan namin doon. So hindi po mag-i-issue ng order ang regional director kung hindi po masasatisfy yung requirement na 8 hours, dapat at least equivalent to minimum wage po yung kanilang matatanggap. Doon po siguro sir, kung mamarapatin nyo, kung doon po sa halimbawa meron po kayong nakita na establishment na ganon, pwede po nating tignan kung sila ay nag-apply ba sa amin para malaman kung na-issuehan talaga sila ng order ng regional director. Dahil kung hindi ho sila na-issuehan ng regional director at nagtatrabaho ho yung Ma'am, lahat na tao. napunta ko na-issuean sila.
ano po kasi yon, violation po yon kung Kaya nga, ano. pero bakit na nakalusot? Ma'am, sabi mo 8 hours yung standard na para sa piece rate para ma-meet nila yung minimum nila. Eh pag nag 8 hours sila, ang kikitain lang nila 300 pesos. Kalahati, wala pa sa kalahati or lampas kundi sa kalahati. That's why they have to put in more hours. At kailangan magtrabaho sila mabilis. Sobrang bilis dahil kung magbagal-bagal sila, abutin silang 15 oras. So kung sobrang bilis ang trabaho nila, pwede 12 hours, kuha na yung minimum. Pero kung yung ordinary lamang, tulad ng ginagawa niya sa Dole, naka-aircon kayo, type-type lang kayo, papirma-pirma, ay hindi. Baka 100 pesos lang. Buti kayo dyan sa National Wage Board, aircon kayo, may merienda pa, kumpleto. Meron pa siguro kayo mga vacation leave, etc. Ito mga manggagawa, pinagpapawisan, nagkakasakit. Tapos, 3, 4 ang anak, dami pinapaaral. Sila ang bumubuhay sa kumpanya. And yet, this company let them down. Compliments of you guys and Dole. Kayo ang naging instrumento sa pang-api. Totoo yan. Sorry. I don't know you. Hindi kita kaaway dito. Nagagalit ako dahil gumawa-gawa kayo ng polisiya na hindi properly implemented, hindi properly monitored, hindi pinag-isipan. Totoo yan. Kasi kung pinag-isipan nyo ito at pinagplanuhan, pinag-isipan, and then merong follow-through, then hindi mangyari ito sa ating mga magagawa. So ano pong solusyon nyo dito? Kasi gagawa po ako ng batas. I-amend ko mga to. Even while we speak, meron dyan mga manggagawa by the hundreds and even thousands na sila ay pakyawan at sila ay naapi. And yet, you guys are not doing anything about it. Kung hindi pa ako nag-inspection, hindi lalantad mga to. So, anong plano niyo po, ma'am? Kaya nga, that's why we have this consultative meeting in aid of legislation para craft ako ng batas kung kinakailangan, bagong batas o tanggalin ko na yung piece rate na yan, i-amend. I don't know. That's why you're here, we're talking. Ano sa palagay niyo po? Salamat po, Mr. Chair. Kung mamarapatin po ninyo, kung okay lang po sa inyo na yung parang first step na pwede po natin gawin ay makuha yung mga pangalan po ng mga establishments na napuntahan po ninyo at nabanggit ninyo para po puntahan ng ating mga inspector sa Department of Labor and Employment, and at the same time kung makuha ho nila na talagang nag-PPC rate ay pupuntahan po ng ating mga RTWPBs para i-check po yung kanilang existing ngayon, kasi kung yung existing ho nila ay talagang violative of the of the labor standards, i-correct po natin yung production standard nila at saka yung kanila pong piece rate. And in the meantime, baka ho gusto rin po ninyong reviewin nga po yung yung pag-issue ng piece rate at saka ng production standard through the TMS at saka facility evaluation. Kasi ho kami naman po, for example, sa RTWPBs at saka sa NWPC, ang polisiya ho kasi namin, hindi ho kami mag-i-issue ng hindi ho kami titingin ng production standard ng kumpanya kung nakita na ho ng DOLE na may violation po ng minimum wage. Kasi ho, alam naman natin na yung pag-issue ng production standard at saka doon po lalo na po doon sa facility evaluation, pwede ho kasing mabawas doon sa kanilang kikitain na minimum wage. Yung halimbawa ho, yung tulugan nila, yung pagkain, pwede hong ibawas yon. But kung nakita na ho ng inspector na outright nagvo-violate ng ng labor standard, ipapakorek po muna yon bago ho sila pa-applyin sa amin para hindi po maabuso yung mga manggagawa. Salamat po. Yan yung sinasabi ko kanina sa opening statement ko. Ipapakorek. So pag yung amo nagnakaw sa kanyang tauhan, papaluin, hoy, i-correct mo yan. Pero pag si tauhan nagnakaw sa kanyang amo, kulong.
qualified theft. Yan yung sinasabi ko. Bakit palo lang? Dapat kasuhan nyo, multahan nyo. Ba't ipapakorek? Don't use that word, ipapakorek. Parang binibaby-baby nyo mga magnanakaw ng mga amo. Per po sa aking mga kasamahan sa Department of Labor kung ano po yung mga penalties na pwede pong ibigay. Salamat Meron na po. ba kayo na penalize? Can I see the data, the records? Meron na po ba kayo na penalize? Meron na ba kayo na kasuhan? Magkano na po yung na-penalize? Ilan ng kumpanya na penalize nyo? I need to see the records. Kasi pag wala, then alam na this, sabi pa nga nila. Sa magkanong kadahilanan. Well then, sige. Give me, right now. Tingnan natin kung meron na kayo na penalize, namultahan, ilan na. Namultahan nyo na kumpanya kasi nga nag-violate doon sa sinasabi ni Executive Director Criselda sa piece rate na nag-apply sila at hindi nasunod kung ano yung nakalagay sa application nila or nagpa-piece rate sila nang hindi naman nang wala naman silang permit. Meron kayong record na ganon. Ilan? Mr. Chair, wala pa po tayo na penalize on that. What we can penalize only is the violation of underpayment of minimum wage under Republic Act 8188. So Doon, bakit sa IRR hindi niyo sinama yon sa labor code na pag yung isang kumpanya nagsinungaling o nandaya doon sa piece rate, ito yung katapat na violation, then ito yung equals na multa. Wala pala kayong ganon. wala pa po, Mr. Chair. Baka ito po yung another opportunity para i-improve ang ating existing law. We can have perhaps an express provision on that para clear po din sa mga So in other employer. words, marami na mga magnanakaw, kawatan, mandurugas ng mga kumpanya, ng mga amo na hindi na paparusahan. Pinagsasabihan lang, hoy, baguhin mo yan. Huwag mo na ulitin. Ganun lang. Tama. Yan sabi kanina. Pero pag yung amo, magnakaw lang halimbawa, manufacturer ng tsinelas, isang pares na tsinelas, nako, qualified theft, kulong agad. Dalhin agad dun sa kay sarhento, tapos sarhento, pasa kay piskal, kulong na yan, wag na lumabas siya. Very unfair. That's why I have a bill pending, yung qualified theft. This time, wala nang dole-dole, korte. Pakulong yung mga kawatang amo. Meron tayong wage theft. Ha? Ano? Wage theft nga. Anong pronunciation na mo? No, sabi ko qualified theft ang ikakaso ng mga amo na nagnanakaw sa kanilang empleyado. Yung example ko, halimbawa yung isang empleyado sa isang manufacturing plant ng mga tsinelas, nagnakaw siya ng isang pares na tsinelas. Qualified theft yun, kakaso ni amo. Pero si amo magnakaw ng libo-libo sa kanyang tauhan, wala. Kaya nga sabi ko, meron akong wage theft batas na ipinapasa. So, wala ko kayong ginagawa inspeksyon. Wala po. After na mabigyan nilang permit, sabi niya kanina, pinapasa sa inyo for you guys to do the monitoring. Meron ba kayong taong naka-assign dyan? Meron ba kayong coordination? Yung National Wages and Productivity ano tawag? Commission na Sure. para after na mabigyan ng permit, sasabihin nila sa inyo, o dole, ano po yung sabihin ng BWC? Bureau of Working Conditions po. Okay. So sasabihin nila ni Executive Director Criselda o Attorney Judalyn de Ocampo take over, monitor. Meron kang monitoring team? Meron po kami monitoring team. Ito po ang ating mga labor inspectors. So we have regional, nationwide po ito. We have 1,200 labor inspectors. So nakikita po namin during the inspection yung mga piece rate na ini-implement ng mga employers. And we can also see ito yung mga below the minimum wage. At kapag may ganun po na finding,
we have to impose we implement the minimum wage So po. you have 1,000 inspectors 200 po na 200 labor inspectors. labor. Nationwide po ito. nationwide, 200 inspectors. Kaya nga kanina tinanong ko kung meron na huli ang inyong mga inspectors na yan ng violators at ilan na ang nahuli at namultahan. Sabi mo, wala kang record, baka wala. Bibigay ko na sa yung dahilan. I'll give you an example. Sa Wanted sa radyo, nagreklamo yung mga tauhan. And then darating inspector. Mag-uusap si inspector at saka yung may-ari sa office. Paglabas ni inspector, may dala-dalang envelope. Wala na yung problema. Totoo yan. I'm not lying to you. Ganun palagi. Meron pa minsan, sabihin ko lang sa iyo, nagreklamo sa amin, sinamahan namin, kasi pumunta sa amin. After na nag-file ng complaint, sinamahan namin. Pinalabas kami ng dole, taga-dole. Labas, this is just between the amo, dole, and the worker. Nasa labas lang kami kasi bawal daw ang camera. Paglabas, nakangisi na yung si dole, pakamot-kamot yung worker. Okay na sir? Okay na. Gumaganon-ganon yung worker. Binanatan ko sa radyo ko, yung dole. You see? Sana yung ginagawa niyong inspeksyon, hindi yung muro-muro. Yung tunay na inspeksyon para sa mga kababayan nating naghihikahos. So who are these 200 people sa monitoring team niyo? What are their qualifications? 1,200? Wow! 1,200. Sobrang dami naman. Eh bakit hindi niyo masapul-sapul yung mga 200 o 1,200? 1,200 po nationwide. Jesus, sobrang dami niyan. Eh bakit hindi niyo masapul-sapul itong mga violators na pupunta sa kumpanya sa radio program ko araw-araw? Walang patid. Alam niyo po ba, 80% na pupunta sa programa ko puro work, labor related. Puro labor violations ng kanilang mga amo. Nasaan yung 1,200? Kaya nga sinasabi ko, yun sa 1,200, pag hindi sila nakapagpakita, I want by next week, obligahin kita. Gusto ko ano yung mga performance ng 1,200. Dahil kapag hindi, sibakin mo lahat yan. I'm telling you. Honestly, kung nanonood ngayon ng 1,200, be ready. Marami sa inyo masisibak. Hindi ako titigil. 1,200 and yet every single day, 80% pupunta sa akin up to 200 people. And 80% of that are labor rate related complaints. Wala kayo nasasapul doon. Kaya nga, ma'am, ito seryoso ako. Sulat mo, may ballpen ka dyan papel. Gusto ko sa susunod na hearing, bigyan mo ako ng performance record ng 1,200 na yan. Marami akong staff, kahit naabutan ko 1 linggo, titingnan ko kung ano yung mga kumpanya na nasita nila at anong kumpanya ang mga na-violate nila at kung may improvement na, kung meron man silang na pagsabihan, kung nagbago na ba. Dahil kapag wala, I will recommend pagsisibakin mga lintik na yan. Inutil. Totoo po yan, ma'am. Okay? So clear tayo dyan. Now, okay, give me a cell phone. Meron kay hotline 1349, right? Akin yung cellphone. I-dial mo. So, this 1349 is a hotline para doon sa mga gusto mag-complain. 1.9. Sa harap ng pandemya, 20 Naputol. po kaming patuloy na tumutugon sa inyong pangangailangan tungkol Puro sat-sat to. paggawa at implement to assure the quality service and the labor-related queries. Sipakin mo nga itong recording na ito. Nakakainis. Eh ako, problemado kung manggagaw. Available na assistant officers. Ang haba. So, sino ang
may responsibility sa hotline na sumasagot. Kayo po, Director Jude? Sino? sir, ay kasalukuyang may ina-assist na tao. Sino po ang may responsibility? Ang amin pong Ito. information publication service po. Ay Meron po kaming isang office doon na nangyari na naka-function on that one sa hotline. Ito, sinubukan kanina mga tao ko bago sa hearing. Inabot ng 30 minutes sa kantay, walang tao. Buti pa yung OWA. In less than a minute, may sumagot. Oh, sir, ay kasalukuyang may ina-assist na tawag. Mangyari lamang, maghintay ng ilang sandali. sino po may responsibility nito? Sir, ay Amin pong kasalukuyang may IPS, information pa. Andito ho ba siya? maghintay ng ilang sandali. Ang aming assistance officer, Sakit sa tenga. Kasi kung ikaw complainant, bibitaw ka na. lamang, maghintay ng ilang sandali. So, sinong head ng department na ito? Ang aming assistance I want him or her to be here sa next hearing. And maybe I can recommend that palitan na lang siguro yan, taong yan. Sige, wag mo muna patayin, tingnan natin kung may sasagot talaga. Pag sumagot, usapin natin. You see, nakita niyo po yung dilema ng ating mga manggagawa. Naglalagay tayo ng hotline para takbuhan nila, para tawagan nila. Magreklamo sila. Yan ang napapala nila. Ano ba yung pakyawan ng kumpanya pinuntahan ko? Sayon. Andito ba yung Sayon? Okay, Sayon. Sige. Kayo ho ba ay nabigyan ng permiso ng National Wages and Productivity Commission para mag-piece rate? Did you apply and were you approved? Hindi po, Mr. Chair. Wala po. Wala. Eh bakit kayo nagpa-implement ng piece rate kung wala pala kayong approval? Wala po kaming piece rate. Yung mga complainant nagsabi na piece rate. No, sinabi ng mga complainant. Wala po kaming piece rate. Daily rate po. May mga complainant kayo. Okay. I-check Sige, ko po. since nandiyan ka na rin lang, meron akong mga complainant. Ngayon, yung ganun na nga, sa piece rate, mababa na nga, at ang pinapasahod ninyo sa inyong mga empleyado ay kalahati lang ng sweldo nila. Di ba nag-promise yung Koreano mong amo na by today maibibigay na yung difference ng kalahati? Maibibigay na yung 13-month pay? Naibigay, hindi. Yes po, Mr. Chair. May 9 po. Naibigay. May 9 po. Lahat ng 13-month pay. Yung pong kalahati po na remaining ng salary po. Yung kalahati na remaining salary na ibigay na. Opo. Yung 13-month pay na ibigay. June 30 po. Bakit June 30? Di ba As- on or before December 24? O bakit June 30? Sa pag-explain po sa inyo ng aming presidente na nagkaroon po kami ng financial difficulties dahil magmula po ng pandemic, nawalan po kasi kami ng mga orders. So ngayon, gagawa namin ng paraan po. June 30 po, sure na po yun. Dole. Tumatawad. Sinong magsagot yan? Hindi. 13-month pay ng ilang taon eh. Hindi lang. Ito lang pong 2024. Etong 2024. Opo. Previously, okay naman po. Okay, Dole. Sagutin nyo. Payag ba kayo hanggang June 30? Ano po? June? 30, Mr. June Chair. 30. Ilan ang mga empleyado hindi nabigyan 13-month pay po? Sa Scions, nasa 200 plus po. 200 plus. June 30. Anong reaction niyo po, taga Dole? Sino sasagot? Yeah, Director Aquino. yes, good afternoon po.
Although generally, 13-month pay should be paid on or before the 24th of December, but if the employer has two options there, it may give 13 para po hindi mabigat, pwede po niyang hatiin. So I presume this is the first half of the 13-month pay and the other half will be paid on or before December 24, if I'm not mistaken. Thank you very much. So, okay sa inyo June 30, i-monitor nyo. Sige po sir, monitor po So namin. by June 30, gusto ko lahat ng 13-month pay na ibigay. At saka dapat yung OT binabayaran. Kasi meron kayong regular, may piece rate kayo eh. Yun ang sabi ng mga empleyado ninyo. Kaya nga Dole, ano nangyari? Kasi may nagpaiwan eh. Ano nangyari doon sa investigation? Doon sa it should be today, sir, ang inspection. But because of this consultative meeting, maybe probably by tomorrow morning naman po natin gagawin yung inspection sa company po nila. Walang benefits, walang SSS, walang PhilHealth, walang pag-ibig. Mr. Chair, yung pong PhilHealth and Pag-ibig updated po. SSS po ang may problema po kami. Kaya nga, ba't may problema kayo sa SSS? Bali, ang naging after po ng inyong pag-visit sa amin, mag-inquire po kami sa SSS kung paano po yung arrangement ng SSS system. Para ma-compute po, installment basis po. Once na naibigay na po sa amin ng SSS, magsisimula on the spot po kami ng bayad by installment po. Andiyan pala si Miss Lorena Pantoja. Ma'am Lorena, magandang hapon. Salamat po sa pagdalo. Hindi po kayo sa kumpanya nila. Anong pangalan po ng kumpanya nyo? Dongwon po. Dowon. Opo. Pero kaibigan ng Dowon, yung kumpanya nila nasa yon. Opo. Di ba meron yung tinatawag na quota sa inyo? Meron po. Paano yung sistema ng quota? Ano po yun, sa production po yun, kailangan may binibigay po sila kung ilang peraso po per hour. At kapag hindi nyo po na-meet yung peraso per hour na sinet nila as quota, Sinasabi po nila na hindi po makakapag-shipment at hindi rin po makakapagpasahod. kita mo yan. Pag hindi nakapagpa-ship, hindi mo pagpasahod, kailangan ma-meet yung quota. So Opo. parang piece rate na rin yan. Kailangan makapag-produce ka so much para meron sila ma-shipment. Problema nila doon sa kontrata nila sa kliyente. Export sa inyo di ba? Ma'am? Miss Arlene? Paano kayo mabuso ng pera? Dolyar ang pumapasok sa inyo. Yes, Mr. Chair. Halos magkapares lang sistema. Magkakaibigan eh. Yung sa yun at saka yung sa kanila. Yun nga mahirap, ma'am eh. Yung mga amo mong Koreano, dayuhan, inaapi, mga kababayan natin sa sarili natin bayan. Di ba masakit yun? At sinabi mo na ba sa amo mo, kaya ko siya ipa-deport? May kausap na ako sa matag immigration. Yes, Pwede Mr. siya, Chair. matideport siya as being an undesirable alien dahil inaapi niya yung mga manggagawa natin. Yes, Mr. Chair. Eh, parating mo kasi ikaw yung kanang kamay niya, di ba? Ikaw yung ilong niya. Isang ilong lang kayo, di po ba? Totoo naman, di ba? Pumunta ako doon, kamping-kampi ka sa kanya. Although I don't blame you because tauhan ka rin lang. You tell your amo, I'll Yes, have him Mr. Chair. deported. Pag hindi niya naitupad yan by June 30, I'll have him deported. Sir, Mr. Chair, kaya po din ako naandito para itama na po namin lahat ng pagkakamali. Thank you. Ko-comply po namin din. Thank you. Now, Dole, yung, anong pangalan ulit ng kumpanya yung Ma'am Lorena? Dongwon po. Dongwon. Ibibenta na yung mga makina na nasa loob ng siyon. Pinapigil ko. Dapat itong nung Friday na benta. So ano nangyari Dole? Na-ibenta ba yung makina o hindi? Pinahold ko eh. Parang hindi po, Mr. Chair, parang hindi po nabenta yung Good. makina. So gusto ko yung makina i-auction yan o ibenta yan at kapag nabenta yung mga makina, bayaran yung mga empleyado. Ilan po kayo mga hindi nabayaran, Ma'am Lorena? Bali, nasa 150 po. 150. Opo. Magkano po halimbawa katulad sa inyo, magkano pong utang?
Sa akin po bale nung nakaraan po kasing April hindi po ako nakapasok kasi po nga may sakit po yung asawa at anak ko. Bale po ang hinihingi ko po sa kanila yung BL ko po, yung vacation leave na kung po pwede po na mabayaran ako kasi nga po wala po akong pera. Kailangan ko po ng pera pero hindi po nila binigay sa akin. At ganun din po nangyari sa mga kasamahan mo. 150 kayo lahat. Opo. Lahat po kami wala pong mga benefits po. Isang taon at kalahati na pong walang hulog yung mga benefits namin. Tapos yung sahod po namin, delay na po. Okay, Director Aquino, Regional Office 4A, Dole. May gagaranti niyo po na yung mga makina, kung ilan yung dose-dose ng makina nandoon, nakatiwangwang kasi sabi yung Koreano, yung amo niyo, tumakas na ata puntang Korea. Masisiguro niyo ba na hindi may bibenta yon? At kapag ibenta yon, kailangan i-monitor niyo, kayo pong magsusupervise to make sure na yung proceeds mapunta sa mga manggagawa. Ngayon, kung may sobra, di ibigay dun sa Koreano. Pero unahin muna yung bayaran lahat ng mga 150 ng mga empleyado. Can you assure me that, Director Aquino? Mr. Chair, as far as the machineries are concerned, I think there is now a commitment on the part of the employer's representative to sell that and that would shoulder all the benefits due to the Kaya nga po, employees. there is no commitment. There But is now a commitment. there is no commitment Yeah. in writing. Yeah. Okay, so may hold kayo dun sa mga makina. But of Yung course, patahiyan, yung mga patahiyan. titignan po namin ang lahat na magagawa namin, Mr. Chair, kasi hindi namin po, wala sa possession namin ngayon yung mga makinarya at nandoon po sa company. So, Oh. what if kakandado niyo yung company, hawak niyo yung kandado? Palagay mo, sir. But there is Di ba already, meron ilang makina doon? I think kung ilang dosena yun, dosena yun, in-account nyo? 90. So ganito, kuha ka ng ballpen, papel, sulat mo. Sulat mo, sir, hindi ako bibiro, para di mo kalimutan. Pupunta ka ngayon doon sa, doon sa kumpanya, warehouse, kandaduhan nyo, ilak nyo, hawak nyo yung kandado. Tapos, lagyan nyo ng notice na ito ay under DOLE monitoring dahil explain nyo, may utang sa mga empleyado, walang pwedeng gumalaw, bahala na kayo. Hawak nyo kandado. Ngayon, lalapit sa inyo yung mga may-ari o yung mga opisyal ng mga may-ari. Meron na pong gustong bumili ng makina. Okay, sige, pupunta na kami dyan. Buksan namin. I-monitor nyo yung bentahan. Can you do that? as I've said a while ago, Mr. Chair, we will see because we do not have any authority to just padlock the machineries. Kasi wala pa pong kaso po na napunta po sa amin kasi nung nagpunta po kayo, it seems that the company already ceased operation. And And then may kaso, di ba nagreklamo na kayo? Nakapag-file na kayo? sa Sena po, yeah. Kaya nga, yun po yung ongoing ngayon under our single entity approach. That's why nasabi ko nga kanina na meron na po silang agreement that there is now a commitment on the part of the employer's representative to sell the 90 plus machineries which were not yet Kaya nga, installed. sir, kapag binenta yung mga makina behind your back at nakuha niya yung pera, tumakas na, ano pang habol ng mga magagawa natin? Sige sir, we will try our best sir, to secure the properties by any legal means. Thank you. Exactly. The fact na nakapag-file na sila ng kaso, then use that. Diba? Use that case na na-file sa Sena na para while this is being investigated, while the case is ongoing, this is what we need to do sa DOLE. I-lock muna namin to para may hold kami dahil yung may-ari ay tumakas na ng Korea. Totoo naman sinasabi. Diba? Please do that. So sir, kapag nabenta yung mga makina at wala natanggap ni Singkong Duling itong mga complainant, kayo babalikan ko sir. Fair enough? Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, Your Honor, we will do any legal means possible
to secure the property. Kasi as of now, we do not have any authority yet to hold those properties. So nag-ano lang po kami sa agreement nila sa minutes of the meeting that was conducted when the conciliation mediation took place. Then approach them and said, okay, voluntaries. Kayo na mismo voluntary. Ikandado nyo tapos akin yung susi. Yes, sir. Come on, sir. Kung if gusto we have maraming time paraan, today- kung ayaw maraming dahilan. Yes, sir. Naman. Pupuntahan po namin. O kagaya nga ng sinabi ko, sir, with all means possible, pupuntahan. Kasi yung mga naiwan, mga Pilipino, yung mga Opo. opisyalis. So sabihin mo dun sa mga opisyalis na naiwan, kabayan, diba? Kawawa naman itong mga kababayan natin. Basta't ikaw voluntarily, pumapayag ka na ikakandado yan, tapos akin yung susi. Papayag naman siguro. Anyway, sir, nandito naman yung representative ng Dongwan. Kunin na rin natin yung statement niya na hindi niya Nandiyan. ibebenta. Saan yung Dongwan? Wala. Wala. Workers, sir. Workers rep. Oo. Wala workers lang sa Dongwan. Sige. Huwag kayong mag-alala, sir. Pupuntahan namin first thing in the morning tomorrow kung wala ng oras ngayon. Nandito naman po, kasama ko yung provincial director namin that has jurisdiction over the place where the business is located, ang provincial director namin, to see to it that your directive will be implemented. Thank you. Okay, yung sunod na kumpanya na in-inspect ko, yung paggawa ng kikiam. Andito ba yung may-ari ang paggawa ng kikiam? Ako po yung acting plant manager ng sa Millennium. Ano Wala po- pangalan po ng kumpanya yung Millennium Ocean Star Corporation. Ocean Park. Ayan, Iba po wala po yung may-ari po, pero ako po yung Okay. representative. sige. Ito po ang makinig kayong taga. Kayo ho ba, Ma'am Emerald Uy, na Yes, sir. kapag secure ng permit mula sa National Wages Productivity Commission para magpa-implement ng pakyawan? Ah, sa pagkaalam ko, ngayon ko lang po nalaman na wala po. Kasi nadatnan ko lang po yung pakyawan. Kasi, Kaya nga, Yung- pero narinig mo naman usapan namin kanina. Dapat nag-apply. It's either mag-apply yung mga empleyado ninyo o yung management. Nag-apply ba? Wala na po yung plant manager kasi sir. Bale nag-assume lang ako ng possession ng Navotas ng 2022 nung namatay po yung plant So hindi mo manager. alam So, kung meron hindi kayong ko po- permit. Yes, Your Honor. Oh, Ma'am- Verify ko lang po. Ma'am Criselda. You see. Alam mo, I was there. Kumikita naman ng 1,000 sa pakyawan. 1,000, malaki ano? Pero yung 1,000 from 8 in the morning hanggang 2 in the following day in the morning. 1,000. Ilang oras po yun? 8. 8 to 8, 12. 9, 10, 11, 12, 1, 2. 12 plus 6, 18 hours para kumita ng 1,000. Otherwise, 12 to 13 hours para kumita ng 600. Kung magkano yung minimum doon sa lugar niya. You see? So, stop the pakyawan until makapag-produce kayo ng permit. So, I want you to, Executive Director Criselda, ma'am, mag-inspect kayo. For the meantime, stop niyo po. Yes, sir. Tuloy pa rin siyempre yung trabaho. Kaya lang gusto ko, dapat arawan. Okay, sir. Good. Paano naman po yung yung doon sa mga regular na dinudugasan sila everyday ng 20 minutes para daw sinasabing para maglinis. Na-comply naman na po namin. Comply. Meron na po kaming 8 to 5. So, meron naman kaming memo na naibigay na sa kanila na yung 4:45, they have to stop the working. Tapos, Okay. mag-umpisa na silang Good. maglinis. Para pagkatapos so ng 5 o'clock, then they can go home. Tapos, malinis na po yung aming lugar. Vacation leave nila. Meron na dapat kasi wala daw. We will be discussing with the management. Tapos, Dole. on process naman po yung aming compliance with kung ano man po yung aming lapses on DOLE, sir. Very good. This is what I want you to do, Dole. Iko-compute nyo kasi meron doon 3 years, 4 years, 5 years na wala silang vacation leave.
Di ba yung vacation leave, pag hindi mo nagamit yon, convertible to cash yun. So, computein nyo kung ilan sa kanila ang hindi nabigyan ng vacation leave, kung ilan taon, yun yung makukuha ng mga empleyado. That's what I want to happen. Pati yung mga, sa mga regular to pati doon sa mga overtime. Kasi pinag-overtime silang 20 minutes 25 minutes. Pag hindi nag-overtime 25 minutes, ang ginagawa sa kanila, binabawasan. Kung minsan pinag-overtime silang 5 hours. Now, yung 1 hour, sinabing break time daw nila. Kaya 4 hours lang bayad sa kanila. So, i-monitor niyo po, please, Dole. Update po dito sa company po, sir. Kaninang umaga po, pumunta po yung taga-company para po makipag-settle po dun sa mga monetary obligations po nila. Ay, very good. Po. Totoo. Yes po. Sana po ay diba? naghingi po sila Kasama ko to sa inspection uh, very good. as we go along po, mag-aano na po sila. Naghihingi din po sila ng tulong sa DOLE na tingin or oversee doon sa pagbabayad nila doon sa kanila mga empleyado po. Yan po Okay. yung nangyari kanina umaga. Now, kikiam, paborito ko pa man din yan, saka fishball. Parang hindi muna ako kakain ng mga matagal-tagal. Ang dumi, ang dugyot, ang daming ipis, daming langaw, kinakalawang yung mga makina. Yung paghugasan ng kamay, yun yung pinagsasabaw sa kikiam. God damn. Nakita ko hugas siya ng kamay. Tapos mamaya bubuhusan niya yung tubig. Doon na yung gugulo ng kikiam. Sabi ko sa misis ko, huwag muna tayo kumain ng kikiam na matagal-tagal. Saan nyo ba binibenta ang kikiam nyo para malaman ko kung saan ako hindi bibili? Pero in fairness, yung mga yung octopus, malinis. Maganda, nakita ko yung maganda pagkabalot. Pero yung sa kikiam, ma'am, Yes, linisin sir. po. Ano po, gagawan po namin. Thank you. Strict ano na lang po kami ng monitoring. Actually, we have pest control monitoring naman po. Tapos, every after work, talaga ho naman. Hindi ma'am, at saka butas-butas. So, butas yung ipis ko minsan nalalaglag, punta dun sa kikiam. Ngayon, nabalot na sa kikiam, naging sabaw ng kikiam yung dumi ng ipis. Yes, sir. We would implement the GMP for necessary for the production of our products. Okay, Dole, kasama yung occupational hazard, kasama yung pag-inspect na to ensure na malinis yung workplace. Mainit din. Ma'am, lagyan niyo ng mga ventilation. Yes, sir. Kasi yung sa cooking area, we have exhaust fans in the cooking area. So, Pero walang mechanical ventilation, meaning wala yung umiikot po, meron po dun sa lutuan. wala po ako napansin. Kaya di ba, pawis na pawis ako. Meron po siya yung sa mga lutuan po namin. Bakit We po have wala? Hindi ko exhaust fans naramdaman. po. Mainit po. Mechanical ventilation, ibig Yes. sabihin yung malaking electric fan. Yes, sir. We will, dagdagan na lang po namin, sir. Damihan niyo po kasi Dadamihan po namin. sobrang init. Yes, sir. Ayan, Tapos po naman yung mga tao Ayan. naman doon, yung sa mga Siyempre, cooking. nadurog yung langaw yan na napalaman din sa kikiam. Hindi fish- naman po. Ang dami niyan. Siguro mga 50. Oh. Hindi naman. Hindi naman. Hindi nga, nakita ng mga tao ko, hindi nga paglabas. Di ba, ayaw niyo pang buksan? Remember? No, tinanong ko naman po, kasi bakit ho ba yung I was not there kasi during the inspection niyo po. Tinanong ko po, bakit nakasarado? Kasi sabi ko, bakit kasi tinanong ko doon kay Blue, bakit dan kayo dumaan sa end? Dapat doon sa may entrance kayo dumaan Ma'am, ng production ma'am, para at least, sige. Ang gusto ko ulit, ayaw ko magsara kayo kasi marami mawawalan trabaho. opo. I-correct niyo po. Yes, sir, we will correct it. Actually, Bayaran niyo po yung mga empleyado and then Dole, baka pwede silang mumultahan yung mayari. Total, hindi mo naman pera yung mumulta. Yung mo, boss mo, Taiwanese. it's a naturalized Filipino, sir. Okay. Uh, Sinisin niyo po ma'am kasi yes, sir, we will. ang kumakain ng kikiam, karamihan dyan mga bata din eh. Opo. Isa ako doon kumakain ng kikiam sa fishbowl. Totoo yan. Yes, sir. Yung tusok-tusok, paborito ko yan. Actually, medyo masama rin yung ng negosyo namin. Kasi
from 200 yung workers namin early, nung 10 years ago, tapos nag-retrench kami before the COVID. Tapos ngayon, 2022, nag-retrench na naman kami. So, ang aming trabahador na lang po ngayon, yung aming workforce na lang yun is 64. 64. That's why I'm telling you, I don't So, want you to shut down. Yes, Kasi, sir. siyempre, pag nag-shutdown kayo, yung mga trabahador ninyo, wala ng work. Yes. Pero, So, alagaan nyo. nasabihan ko naman po yung mga tao natin. Sabi ko nga sa kanila, dahil dun sa lapses ng aming paglilinis, sabi ko, wala naman tayong magagawa nun kung magsasara na. So, sabi ko, lahat tayo mawawala ng trabaho. So, pinapa-remind ko na lang po ulit. Tapos kung ano man po yung aming improvement for the working conditions sa area, we would comply, sir. Sige, mag-comply po kayo, ma'am. Lalo na dun sa sanitation. Yes, Please sir. lang. We will. Okay. And then, Dole, inspection ninyo. Do an inspection regularly para ma-ensure na hindi lamang yung mga manggagawa natin ang malalagay sa maayos yung kanilang kalagayan, kundi yung kalagayan ng mga customer nila, consumer. Very unhealthy. Yeah, actually naman, sir, we've been, ini-inspect naman ho kami ng aming may mga customer audit naman po kami. Sino po nag-inspect sa inyo? Customer audit. Ay, customer hindi. Madali lang yung customer. Gusto ko sana Dole. May nag-inspect ba na Dole? Unfortunately, none. None. Gaano katagal na walang inspection na Dole? I could not say, yung masasabi ko lang po ito mga 3 Okay. years lang, sir. Gaano Pero I katagal cannot- gaano katagal na po kayo sa company? 2011 po ako, pero I was assigned in our head office. So, So since 2011 hanggang ngayon wala nag-inspect